Wala ka na yung tampa. Yan. Nagpas ako sa pala. Uy! Uy! Ah! Yun! Yun! Saan bagang kunin mo? Tarzan, baka mabari. Nandahan, Tarzan. 20 kilos lang ako. Abo, nabinila lang mo pa yung 20 kilos. Tingnan, baka sa ito. Ang Tarzan namin. Alin? Testing pa eh. Testing. Sulpul to. Isa. I-secure mo yung yayapakan mo. Nandahan. Oh, kita nandahan lang. Yan. Delivery press. Okay. Dami pong bunga yan, oh. Nalapit na rin mahinog yung isa sa taas. Pasawa tayo ah. Good morning mga ka-sisters. Ngayong araw ay gagawa ko ng bilo-bilo. Kasi yung langka namin ay sunod-sunod ang pagkahinog. So, naisip ko na maggawa ng bilo-bilo na marami para makatikim naman yung iba. At hindi lang kami lagi ang nakakatikim kasi nakakatakam na naman kapag nakita na nagluto tayo ng bilo-bilo. So, magpapatikim tayo sa gustong kumain. Ayan. Bumili lang ako ng glutinous rice. Ayan, yung ano na, yung diretso halo na. Bali, 1 kilo itong galapong or powder na malagkit. Ayan. I-estimate lang natin para tumama yung yung pagkabuo-buo ng malagkit. So, lagyan natin tubig. Pagkalagay ng tubig nito mga ka-sisters ay yung utay-utay lang kasi pag binigla natin to pwedeng maging lata. Pwede namang mas maganda yung medyo pa siya, hindi ilata kasi madagdagan mo siya ng konting tubig. Pero pag dinamihan kagad ng tubig to, mahirapan na tayo magbuo nito dahil wala na tayong pandagdag. Ayan, sigurado naman na yung kamay natin ay malinis sa paghawak ng ganito dahil hindi tayo pwedeng gumamit ng gloves na plastic dahil ang hirap siya buuin. Kaya mano-mano talaga na kamay lang. I'm sure naman na nag-ugas tayo ng tudong-todo sa ating kamay bago tayo gumawa nito.
nating masamasahin para makuha natin yung texture nito para bumuo siya. Bale 2 kilo na glutinous rice ang aking bilog-bilugin. Yung isa ay lagyan ko siya ng kulay violet. Nagbili ako ng food color para kahit sa kulay pa lang ay matatakam na tayo. Kasi nga wala akong nilagay na ubi dahil pumunta ako ng Talipapa. Walang tindang ubi, so malayo pa ang pupuntahan bago ka makakabili ng ubi. Saka hindi ko na siya nilagyan ng kailangan talaga ano to, haluin mabuti hanggang sa pare-parehas na yung ano niya, yung balanse ng galapong at tubig. Ito lagyan natin ng kunting galapong para hindi magdikit-dikit. Bilog-bilog na tayo. Magang-maaga pa dito ay ginagawa ko na ito kasi maraming oras ang gugulin natin kapag gumawa nito. Ay kailangan ko siyang ihabol sa tanghalian kung kaya. Yung sago nito ay kahapon ko pa niluto, kagabi. Kasi matagal, sobrang daming oras ang inaaksaya nun bago tayo makaluto ng sago. Yan. Simpleng bilo-bilo lang mga ka-sisters, pero napakasarap na. Lalo kapag nagkikrave ka, kahit simple lang, kaya talagang okay na. Matagal-tagal ko siyang maluto ito mga ka-sisters kasi wala akong katulong. Isa lang ako. At yung ating videographer na si Aya ay may pasok. Tsagaan lang talaga to para makapagluto tayo. Kasi matagal ko na itong plano na magluto. Eh hindi natutuloy. Hanggang sa yung langka yung bunga ng langka ay mauubos na. Ito resiste ya? Yan, mga ka-sisters, yung ating langka ay hiwa-hiwain natin ng maliliit para hindi nakakaumay pag sobrang laki. Yan. May buto pa kasi ito. Kaya kunan natin ang buto. Matapos ko siyang himayin, nilagay ko muna sa freezer para tumigas at maganda siya anuhin. Yan, yan, medyo frozen siya pero mamaya yan, tatanggal na yung yelo. Pausok na. Luluto na tayo kasi natapos ko ng bilog-bilog yung glutinous rice. Yung ating videographer talaga naman, yung anak ni Sayahay na grade 4, hindi magkaintindihan ng video ay. Tapos nito, umpisa na tayo. Dikit ng uling.
Ayan ang mga ka-sisters, kapag lumitaw na yung glutinous, ayan, yung bula-bula ay ibig sabihin, luto na. So, ilalagay natin yung ibang mga ingredients. So, ayan mga ka-sisters, nilagay na natin yung sago. Ito yung sago. Yan, hindi natin nabuksan yung camera kaya hindi natin nakita yung paghulog. Ito yung buko na kinuha namin sa baba dahil pinutol na yung niyog sa bahay ni kananay. Yan, nakalibre tayo ng buko. Yan, pakukuluan natin to ng maayos bago ilagay natin ang asukal. Yan, 4 na ingredients lang yung nilagay natin. Mga sisters, maglagay tayo ng asukal. Marami-rami din asukal, pero dapat hindi masyadong matamis para masarap yung bilo-bilo. Kahit 4 lang na ingredients. Saka natin ilagay yung pakanggata. Ayan, yung pakanggata ang magbibigay ng linamnam dito sa ating bilo-bilo. Tatlong niyog yung ginamit natin dito mga ka-sisters. Okay, kunting kulo lang, lagay natin yung langka. Yan, maglalagay ako ng kunting asin para mag-balance yung tamis at alat. Yung langka. So yung pagluto dito sa bilo-bilo na may langka ay hindi masyadong niluluto yung langka kasi magkakaroon siya ng nylon. Ayan, parang naghihimol-mol. Tamang luto lang, mamaya ay hango na natin ito mga ka-sisters. So ayan mga ka-sisters, tapos na ako magluto ng ayan. Tapos na kami magluto ni Kamister ng bilo-bilo. At dito ako sa labas ng bahay, sa likod ng bahay namin. Dahil nag-usap kami dalawa ni Misayahay na yung kanyang estudyante na 26 piraso ay pamimeriendahin ko ng bilo-bilo. Dahil laging binabanggit sa akin ni Misayahay na yung mga estudyante niya ay may ano talaga, may estudyante siya na laging walang baon, wala daw pagkain. So minsan naawa siya, mismo si Misayahay nagbibigay din ng pagkain sa kanila pero hindi talaga araw-araw na binibigyan ni Misayahay. Kaya ang sabi ni Misayahay sa akin na kung minsan daw ay pwede naman daw ako magbigay sa kanila. Ayan, so ito yung ating pamerinda sa mga bata dahil maya-maya mga ka-sisters ay lalabas na yon at labasan na talaga nila. Kaya hinihintay natin yung paghudyat ni Misayahay na pupunta yung mga bata dito. Kaya hintay tayo ng ilang minuto saka darating yung mga kakain ng mga bata. Ayan, yan ang ating niluto. So konting hintay lang. Ayan mga ka-sisters, magtatakal na kaagad tayo kasi sobrang init to para pagdating ng mga bata ay makain na nila. Ayan, parada na natin dyan. Napakainit. O sige, punta ka doon. Oh. Oy, dari bakit sa likod? May nagkakain. Okay. Sana magustuhan nyo.
Ha? Huwag magharap dito sa camera. Okay. Welcome. Inakal ko na agad kasi sobrang init. Baka hindi mo maano. Hirapan kayo magkain. Yung basura ha, ilagay sa basurahan ha. Wala na, wala na. Wait lang, bebe. Huwag na na.